Alamin nga ho natin mula sa isang eksperto, mula sa isang sociologist, ano ba pinanggagalingan ho ng bawat New Year's resolution ng mga Pilipino at yan ba unique sa mga Pilipino na every magpapalit ng taon, hindi man ho lahat, karamihan meron mga New Year's resolution. Alamin nga po natin ang paliwanag mula sa isang sociologist mula kay Dr. Gerald Abergos. Dr. Abergos, si Johnson po ito. Happy New Year! Welcome po sa Teleradyo Serbisyo. Good evening po. Johnson, Happy New Year. Magandang gabi sa iyo at magandang gabi sa lahat ng mga nanonood. Johnson, you have my first interview for this year. Ay, I'm thank happy. you po Opo, una yung tanong natin, yung bang pagkakaroon ng New Year's resolution ay unique lang sa Pilipino? New Year's resolution, hindi naman siya unique sa mga Pilipino pero big deal para sa atin. Ang mga Pilipino kasi, mataas yung hopes natin lagi na there's something new sa bagong taon, makakapagbago ako ng aking buhay, makakapagpabago ako ng buhay ng maraming tao, I'm gonna be more productive this year. Mataas ang hopes ng mga Pilipino pagdating ng bagong taon. While it is true na hindi naman sa atin lang talaga ang may New Year's resolution. Mm. Actually, Johnson, lahat, almost all cultures merong New Year's resolution, pero para sa mga Pilipino, big deal ito. Talagang napaka-importante nito para sa atin. Ay, pero ang sabi ho nung iba karamihan yata sa mga Pilipino, although hindi naman siguro lahat, ay sa simula lang ang bawat New Year's resolution. Bakit ho ganun? Parang ang hirap-hirap na matupad ang bawat New Year's resolution ng iba sa ating mga kababayang Pinoy. Yeah, Johnson, two things yun eh. Sinasabi ko nga kayo na napaka-importante sa atin, that's one. Ang pangalawa is nasusunod ba natin ito at natutupad ba natin ito? While it is true na sinasabi nga natin na very important, we look forward to this, talagang, I mean, the willingness is there, pero nangyayari ba talaga? Now, kung titignan natin, ano ba kasi ang New Year's resolution, para saan ba ito? Ito yung hopes and dreams natin for the coming year na meron tayong magagawa na bago, meron tayong matatalikuran na mga gawain natin or practices na hindi na natin dapat gawin para mas maganda, mas productive tayo sa bagong taon. So kaya hindi natutuloy yung sabing ningas kugon lang, sabi nga February pa lang wala na, no? Kasi Mm. sometimes ang mga New Year's resolution na ginagawa natin suntok sa buwan. Paano yung suntok sa buwan? Yung talaga namang kung tutuusin logically, that could be unreachable. O kaya we set so much Ang expectations sa taas, sarili no? natin na we're gonna do this pero hindi naman natin magawa kasi napakataas nung expectations na binibigay natin. So dapat dun lang tayo sa atay-atay lang, paunti-unti lang, pero kada step na magagawa natin, that's always a good step. Sa inyong observation, kung hindi naman ho din natutupad, kasi sabi mo nga minsan napakataas na expectation ng maraming Pilipino, hindi ho ba, kumbaga bago matapos ang taon at hindi naman natupad, anong epekto ho sa tao na hindi nakagagampan sa kanyang New Year's resolution? You know, Johnson, it's a matter of maturity eh. Hindi naman natin masasabi na may mga iba na na mas marami ang hindi nakakatupad sa nakakatupad. Hindi naman natin maitatanong ang kagustuhan ng bawat isa at yung sentiments ng bawat isa kung talagang nagawa nila o hindi. Dahil yung iba hindi aamin, yung iba hindi naman ipapublic yun, ano? Mm. Pero it's a matter of maturity. Nandun yung resolve natin eh to do things right, to focus on things. May mga natutupad din. Ang sinasabi nga, kung di naman pala natutupad, dapat ba tayo naging New Year's resolution? Oh, Ay, wag na lang daw. nasa kanila yon, nasa pag-uugali na nila yon. So, it's always better to do some listings of things that you want to do and you want to accomplish, pero dapat smart yung New Year's resolution mo. Now, Johnson, ano ba yung smart? Typical na 'to, yung sabing dapat na specific, measurable, Mm. achievable, relevant talaga sa buhay mo, tsaka time-bound, yung sabing by January dapat nagawa ko 'to, by February dapat nagawa ko 'to, ililista mo yun, eh. Now kung di mo matuloy yun, medyo napakataas naman siguro yung expectations mo sa sarili mo or talagang kailangan konting pukpok pa para mag-focus ka sa talagang dapat mo magawa sa taong ito. Ay, Dr. Abergos, isa ho sa mga malimit kong naririnig na New Year's resolution ng hindi naman lahat, pero karamihan, taon-taon. Magda-diet na ako, Dr. Abergos. Simula ngayong Ah, taon. Promise. promise magda-diet na ako, yung mga Promise. ganun 'no?
Aba, eh, kahit naman ako Johnson, eh, yun din ang New Year's resolution ko last year, eh. Ano nangyari talagang ang hirap mag-diet, that's the point. Ito ba talaga ay relevant para sa atin? Now yung diet, para saan ba yung diet? Two things, Mm, para for you to look good or kailangan mo mag-diet because you have to take care of your health. totoo. So, dun natin makikita kung ano ba talaga yung relevance nito sa atin. Baka naman diet-diet lang kasi to look good and look good in pictures, in social Mm, media. Sometimes hindi natin napapatupad yun, natutuloy yun, eh. Pero Johnson, I would believe ha, na yung mga nag New Year's resolution for them to do diet because it is health related ay marami sa atin makakapagsabi na nagawa ako ito. And those are the things na dapat pagmalaki natin para maka-inspire tayo ng marami rin na gusto mag-diet, not just because of anything else, but mm. really because of health reasons. So papaano natin mai-inspire yung iba na nakaka-accomplish o hindi maka-accomplish at hirap na hirap matupad yung kanilang New Year's resolution para matulungan natin sila na makasabay din doon sa kanilang sinimulan sa bawat bagong taon? Yeah, yung sabi ko nga kanina, it's a matter of maturity. When you ask a kid kung anong New Year's resolution niya at napakataas ng New Year's resolution niya, ano, bigyan natin ng babaan lang natin ng konti na sa taong ito, ang grades ko dapat ganyan-ganyan. Medyo mahirap yon dahil alam naman natin as adults and logical thinkers, ano, na maraming situations para matupad yon. Medyo babaan lang natin ng konti. Sige, ganito na lang. Sa taong 'to, gandahan mo yung sulat mo. Yung sulat sa notebook mo. That's a Mm. good thing. Okay na yon. Kumbaga sa atin, sabi natin, "This year, I'm gonna make my first million." Kaya mo bang talaga magawa yon? Pero 'pag New Year's resolution mo sa taong ito, "Sige, I'll try to save up every week." At least siguro maka 300 lang ako every week, good enough na yon. Now, 300 is really low kung marami kang pera, pero Mm. kung konti naman talaga ang pera mo, ang 300 ay napakabigat na. Just the same, it's not the amount, but it's your willingness and your resolve to do those things na paunti-unti lang. Wag naman yung masyadong mataas. Tsaka Johnson, ganito ano, merong mga nagsasabi na, sige mag-ano tayo, mag-set tayo ng goal na mataas para yung goal na 'to, parang hindi na naman natin abot, halfway maabot natin. Mm. Ay, medyo kalokohan nun. Sino niloloko natin? Niloloko lang natin sarili natin, eh. So, when we set goals, we really set goals yung talagang kaya nating maabot as of now. Now, kung tataasan pa natin yun, nahigitan pa natin yun, that's something that is very good. Wag nating sasabihin na, sige set ako ng goal na mataas para ano, para kung di ko yan nagawa, eh, at least naka-halfway ako. Oo. Eh, konting ano lang naman, konting paggalang lang sa sarili 'pag So mga gano'ng so klaseng hindi rin pag-iisip po puwede natin. na tayo ng napakataas na standard dahil alam naman natin hindi natin yung standard na yon, dun lang tayo sa gitna, "Hindi, mataas kasi masyado yung standard ko, okay na yun, sa kalahati na lang siguro." Oh, di sino niloko natin, di sarili rin natin kung gano'n. Para as if kunyari ang taas-taas ng goal natin na halfway natin good enough. Eh, sabi ko nga, it's a matter of maturity. Yun lang naman, eh, kung gano'n ang paniniwala, ng marami sa atin o ng iba sa atin, siguro dapat ayusin na rin natin yung gano'ng klaseng pag-uugali. Kasi hindi naman sinasabi nating mali or pangit ano, but it was the way that people were brought up. Pero kung titignan natin, and we're talking here of New Year's resolution and making smart objectives ano, so ime-measure natin kung nasaan na tayo at titignan natin, ito ba talagang kakayanin ko o hindi? Babaan na natin ng konti ang expectations natin sa sarili natin. But if tumaas, naging maganda pa, well, good. That's actually good. That's something to celebrate about. Oh, so Dr. Abergos, generally speaking, maganda ang nagiging epekto sa bawat tao kung merong New Year's resolution, although hindi naman nga lahat ay natutupad, pero tama bang mindset na kung hindi naman din pala natutupad, wag na tayo mag New Year's resolution? Eh, kung gano'n na lang ang pag-iisip natin lahat, eh, di walang kuwenta yung ating bagong taon. Kaya tayo gumagawa ng ganitong klaseng pag-uugali sa buhay natin ano, na we look forward for something hopeful or something new. Kapag yung sinasabing, "Ay, kung di na lang ako mag-New Year's resolution, total di ko naman natutupad, eh." Mm. It's up to you. Anong pagpapakitang ugali yon? Sometimes magpapakita yun ng katamaran kasi, alam mo there's something that you have to do and you have to do well and you have to do good, pero hindi mo gagawin. So, it talks about you. It talks about kung sino ang pagkatao na meron ang person na yun. At kung ikaw naman ay may New Year's resolution tapos hindi mo rin naman nagawa, but you are cognizant na kung hindi ko 'to nagawa, pwede nating balikan yun, eh. Teka muna, teka muna. Sige, baka naman masyado kung pine-pressure ang aking sarili. Pababawin lang natin ng konti.
sometimes you also need to yung patawarin ang sarili natin sa mga bagay na pinipressure natin yung sarili natin na Mm. napakataas sa expectations natin sa sarili natin, tapos hindi natin magawa. Siguro pag-isipan din natin na, patawarin yung sarili natin, hindi ko 'to kaya talagang gawin kasi masyadong mabigat, pero I'm gonna do better. Isa Yun na lang, lamang. Johnson, good enough na yun, good Opo, enough na yun. opo. Isa na lamang po, Dr. Abergos, dahil po may napakarami yung social media pages ngayon. Alin ba mas advisable? Yung isinasa publiko mo kung ano man ang New Year's resolution mo o sarilinin mo na lang? Kasi sabi nung ilan, pagka inilagay mo daw sa social media, magkakaroon ng added pressure sa'yo na ma-accomplish mo kung ano man yung New Year's resolution. Kung hindi mo naman ipinost, di sa'yo na lang, matupad mo man o hindi, kayo lang nagkakaintindihan ng sarili mo. Yeah, yung sasabi gano'n, 'no? Ang tanong, sino ba yung pinapagsabihan mo nun? Are these the type of persons na kapag hindi mo nagawa yung mga bagay nun, they are gonna be the people who would push you to help you move forward. Yung magpapaalala sa'yo na, "Uy, mukhang nakakalimot ka na sa New Year's resolution mo." Or are these people the ones na titignan kung hanggang saan ka at kailan ka magfe-fail, Mm. pagkatapos pagtatawanan ka, kakantyawan Ayun. ka, ire-repost yung mga post mo na hindi mo nagawa. So again, posting your New Year's resolution, is it really relevant to you? Is it really needed para sa iyo? It's a Mm. matter of maturity. Do I tell people of what my New Year's resolution is? Not really New Year's resolution, pero yung goals ko, I do. For some, I do. Kasi these are the people that I know will remind me, will push me to do those things. Pero kailangan ko bang isa publiko yon? Again, Johnson, it's a matter of maturity. Kailangan mo bang gawin yon for you to pressure yourself, or kahit wala yon, kaya mong gawin yon Mm. kahit walang pagtulak at pagre-remind ng iba. It's really up to the person. It's really up to you. Alright. Good luck sa mga may New Year's resolution, and Dr. Gerald Abergos, maraming salamat sa pagsagot po sa tawag namin at sa lahat na information ibinahagi po ninyo. Happy New Year! Happy New Year! Maraming salamat at may we all have a good 2025. Thank you, Dr. Gerald Abergos, isa pong sociologist. Huwag pa huli sa Balita Talakayan, subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.